Yung istorya pa ng kapanganakan ng Panginoon, lalo na yung kapanganakan ng isang birhen, makikita ho natin na si Mary at si Joseph ho ay magkatipan na. Sila ho ay nakatakdang ikasal. Yun po yung unang part. At yung pangalawang part ay nagkaroon ng conception. Yung si Mary, na ang edad siguro ayon sa pagtaya ng mga Bible scholars ay nasa edad na 13 hanggang 17. Napakabata. At ang sabi ng ilan, yung pag-announce ng anghel doon kay Mary na siya ay magdadalang tao, took place around March. Kaya sineselebrate yung Annunciation ng March 25. Kaya pag binilang ninyo, Marso, 9 months, kaya Disyembre. Nakakuha nyo ho? So yun. Ang sabi naman ng ilan ay hindi po pwede dahil winter. Pero gaya nga ng panahon ngayon, hindi lahat ng winter ay malamig. Diba? So yun. So, maraming haka-haka at puro-puro. Yung dalawang hapon ay nariyan sa istorya niya. Pero, siguro dahil hindi yung date ang ating sineselebrate, kundi yung pagkakataon na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya na naghahari. Nasa pamamagitan niya ang lahat ay nalikha. Walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Na sabi doon sa Pilipos 2 na siya na nasa anyong Diyos ay naging tao, naging isang anyong alipin. At nahayag sa laman. At yun siguro yung pinakamalaking bagay doon. Na yung napakalaking Diyos na ang langit ang siyang trono at ang tuntungan ng kanyang paa ay ang lupa, ay nagkasya sa sinapupunan ng isang dalagita. At yun po yung himala na ating pinagdiriwang. Hindi lamang po yung date. At yung pangatlo nga, merong angelic messenger instructed the parents to name him Jesus. Doon sa Matthew chapter 1 verse 21. At makikita natin na siya ho ay pinangalanan na Jesus. Okay. Ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng isang birhen ay maraming bagay na magpapakita sa atin. Makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung power ng God. Makikita natin yung prophetic fulfillment. Bakit? Ano sabi doon sa Isaiah 7 verse 14? Ang Isaiah ho ay naisulat mahigit 400 taon bago isilang si Jesus. Sinulat na ni Isaiah ayon do sa Isaiah 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. So, more than 400 years bago isilang si Jesus, naisulat na. So, it's a prophetic fulfillment. At kung hindi siya naisilang ng birhen, maaaring sabihin natin na hindi totoo yung pinangako. Pero dahil totoo ang pinangako, at dahil totoo ang nangako, makakaasa tayo na yung kanyang pinangako ay magkakatotoo. Naunawaan po ba natin? Amen. O yung totoo lang ang ating natandaan. So, yun po, no? Prophetic fulfillment. At dito ho, makikita rin natin yung predicament of man. Kasi nga po, dahil sa ang ating unang magulang ay nagkasala, so yung
yung linya ni Adan, sabi ng salita ng Diyos, sabi sa Roma, dahil sa kasalanan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa lahi ng tao. Yun ang unang Adan. Pero meron yung tinatawag na last Adam. At ang last Adam ay si Jesus. No? So yun yung predicament ng tao na siya ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kabutihan yon, ang gift ni God ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito rin po ay presentation ng kaligtasan ng Panginoon at kung papaano ang Panginoon ay inabot tayo, nagpakababa para tayo na nasa ibaba ay maitaas. So yun po ang makikita mo natin doon. So, no? Gaya nga ng binasa na kanina, dito pa lamang, makikita natin na si Jose ay isang lalaki na righteous at ayaw niyang i-expose si Maria sa kahihiyan at gusto niya na i-divorce siya quietly. Remember, hindi pa sila kasal, tapos magdi-divorce na. Bakit? No? Ito, kakaiba, no? Hindi pa kasal, pero magdi-divorce na. Pwede ba yun? Diba, hindi pa sila kasal yan eh, pero magdi-divorce na. Ba't kaya gano'n? Kasi sa kanila, yung pagkakasundo, yung salita ng lalaki at ng babae, yung salita ng tatay at nanay, yung kasunduan ng pamilya, ay sigurado na. Meron kasi sila isang salita. Amen. Rare na rare ngayon yun, no? Pinangako na, pin-Facebook pa, di ba? Tapos piniladhala, tapos makikita ko, isang buwan, mag-divorce na, kakaiba yan, no? Pero ito, hindi pa kasal, hindi mag-divorce na, kasi nga ho, yung salita pa lang, wala pa yung talagang actual wedding, ay pinapahalaga na as if nangyari na sila na lamang ang para sa isa't isa. Kaya sila naniniwala na may forever. Naku, yung iba na naghahanap ng forever dyan. Maaaring forever din yung paghahanap. Hindi naman. Lagi niyong tandaan, ang Panginoon ay nasa sa inyo. Siya ay Emmanuel. Kaya hindi kayo nag-iisa. Ha? Ano pa sinabi ron? Pero nung pinag-iisipan niya na yon, ay nagpakita ang anghel. No? Pagka binasa ho natin yung Matthew, may kita ho natin yung side ni Joseph. Kaya nga ho si Matthew, ang pinakilala niya na ama nito, pinanganak si ano, di ba yung genealogy sa Matthew, ang pinapakita na itong si Joseph ay nanggaling sa lipi ni David. Bakit ho? So, bakit kailangan manggaling sa lipi ni David? Bakit hindi na lang kahit sinong lalaki ang makita, yung basta available? Hindi ho yung kayo, hindi yung pinag-usapan nun natin, pinag-usapan natin dito si Joseph. Kasi nga po, ang pangako ng Panginoon, ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. No, ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya kailangan accurate yun. At ang Panginoon ay accurate. No? Ano sabi ng anghel? She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Jesus? Ang Jesus ay tagapagligtas because He will save His people from sin. Bakit mo nangyari yun? All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Lahat daw yung nangyari para matupad ang sinabi
ng propeta. So yung prophecy. Ano yung prophecy? Isaiah 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with a child, will give birth to a son, and will call him Emmanuel. God with us. Ano sabi sa Matthew 1:22? And all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Para ho mangyari, para ho matupad ang mga naisabi ng kasulatan. Lagi ho natin tatandaan na dahil ho sa pagbagsak ng ating unang magulang, yung kasalanan ay pumasok ho sa sanlibutan. At lahat ho ng tao na isinilang sa pamamagitan ng lalaki at babae, wala naman siguro yung sinilang na hindi sa pamamagitan ng lalaki at babae. Tingnan nyo na lang yung tabi nyo, yan ba sinilang sa lalaki at babae? Ha? Lahat po na isinilang sa lalaki at babae ay meron hong simple nature. May original sin. Merong bagay na hindi kayang matanggal, maalis, mabayaran ng tao. At kailangan ng ikalawa at yung last Adam. At yun nga ang Panginoon Jesus. Kaya kailangan isilang muli. No? Kaya nga ho siya tinawag na anak ng tao. Anak ng Diyos, anak ng tao. Bakit po? Kailangan niya maisilang sa pamamagitan ng isang vessel. At yung vessel na napili ay si Maria. Sino si Maria? Maliban sa siya ay dalagita, maliban siya ay naipangako ng magpapakasal, ay wala na siguro tayong alam. At kung matanggap niya yung panawagan, tinanggap niya yon, nagpasalamat siya, hindi niya inisip na ng panahon na yon ay napakadelikado pag ang babae ay naano lang. Diba? Kasi yung tawag ngayon pagka walang tatay, naano lang. Hindi po pwede yung naano lang doon nung panahon na yon. Yung, diba? Kailangan ay kasal ka. Nung panahon na yun, yung panahon na yun, di yung panahon ngayon, kasi ngayon, diba na? Nung panahon na yun, ano pinag-uusapan natin? Nung panahon noon. Hindi yung ngayon baka may tignan kayo ng panahon ngayon. Nung panahon noon, pagka ang isang nakatalaga ng ikasal, ay natagpuan na hindi direct. No? Mga nganib yung babae na yun. Pwede siyang katuhin, pwede siyang itakwin, pwede siyang i-divorce, i-solid, o ano pa man gagawin. Hindi lang binigyan. Paano? Meron pang laman. Tapos, paano mo, isipin ninyo na lamang dalagita kayo. Pupunta kayo sa nanay ninyo. Mama, buntis po. Ha? Bakit? Sabi ng anghel. Maniniwala ko sa inyo. Maniniwala ko sa inyo. Di ba, tingnan ninyo yung kalalagayan ni Maria. Ilagay ninyo yung lugar ninyo, di ba? Pwede ba yun? Hindi ka pa kasal, hindi pa kayo. Wala akong nangyari sa'yo. So, yung kalalagayan ni Maria, nung kinuha niya yung challenge, yung panawagan na yun, napakalaking risk yun sa buhay niya. Pwede siyang mawalan ng pamilya, pwede siyang mamatay. Noong panahon na yun, no? Hindi yung panahon ngayon noong panahon noon pala, hindi yung panahon ngayon. Yung panahon ngayon, iba na Pero yung panahon noon, gano'n lalo na sa Israel. Matatandaan ninyo yung babaeng nahuli sa pakikiapit. Anong gusto gawin nila? Di ba? Batuhin, stone to them. Ganun katindi nung panahon na yun. Kaya nga mas magpasalamat
tayo at iba yung ating kapanahunan ngayon. At least ngayon sa Facebook ka lang mababato. Di ba? Pero noong panahon na yun, grabe! Grabe yung yung mga taong humusga. Para bang hindi sila nagkasala. Kaya nga, anong sinabi ng Panginoong Yesus nung nahuling babae? Ano sabi niya? Yung hindi nagkasala siya ang unang bumato. Bakit? Kasi lahat tayo nagkasala. Ako natin. Kaya kung may makita kayo, huwag kayo mong bato. Kakainin nyo na lang. Bakit to? Sabi ko sa Romans 5 verse 12, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. Ang sabi ron, just as sin entered the world through one man. Isang lalaki lang na nagkasala. Kaya mga babae, wag mo kayong kayo ang sinisisi. Kasi sa Biblia, ang sinisisi si Adan. Bakit ho? Si Adan kasi ang inutusan. Lusot, no? Oo, kasi ang hirap mamaya, bumaba eh. Kasi sige ko mga babae, bumaba ako, puro babae ka. Pero yun ang sinasabi, bakit ho? Kasi yung responsibilidad ng pagtuturo kay Eva ay kay Adan. Diba? At si Adan ho ang sinabi at sinulat na sa pamamagitan niya, through that one man, through Adam, pumasok ko ang kamatayan sa lahat ng tao. Okay. So yung virgin birth din, makikita rin natin, yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Yesus. Basahin ko lamang ito. Philippians chapter 2 verse 6 and 7. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sabi doon, who, being in very nature God. Si Jesus, who being in very nature God. Sabi doon sa verse 6. Sabi doon sa verse 7, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kaya ngayon nagsasabi na si Jesus ay tao lang, ay hap-hap. Kasi si Jesus bago naging tao ay Diyos. Sabi doon sa verse 6. Amen? Si Jesus ay Diyos. Ngayon, dahil doon, sabi ron sa Romans 5:18, dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa pagpapakumbaba ni Jesus, sabi ron sa Romans 5 verse 18, basahin ko po. Consequently, just as the result of one trespass was a condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Dahil sa ginawa ni Jesus, nagkaroon ng justification tayo. Para kanino? Para sa lahat ng tao. Napapawalang sala tayo dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi dahil sa napakabuti natin, hindi dahil napakabait natin, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kaya namatay si Jesus. Pero bago siya mamatay, at para siya mamatay, kailangan maging tao siya. Kaya si Jesus ay nahayag sa laman, kaya siya kailangan isilang ng isang birhen para siya mamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At si Jesus, yung kamatayan ni Jesus ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Sapagkat kung walang pagbubugo ng dugo, walang paglilinis ng kasalanan. Kailangan merong pagbubugo, merong dugo. Yun ang pinakita ng Panginoon kay Adan at Eva. Nung sila ho ay unang nagkasala, ano ang ginawa ng Diyos? Di ba nakita nila na sila ay hubang? Nung hindi pa sila nagkakasala, hindi nila alam na sila ay nakahubang. Okay na silang maglakad. No? Na wala
ba? Ano ang ginawa ng Diyos? Nakita nila na sila'y nakahubad. Ang ginawa ng Diyos, binihisan sila. Ano ang pinambihis nila? Una, sila Adan at Eva kumuha ng halaman. Pinambihis sa kanila. Gano'n. Nakatahong-tahong sila. Gano'n. Pero hinihiya sila. Ano ang ginawa ng Diyos? Binihis sa kanila ay balat ng hayop. Ano naman, pastor, ang kinaugnay nyo sa pagiging tao ni Jesus? Kasi nga, yun ay pagpapakita na kailangan ng pagtatabing. Dahil bago mo mabalatan ng hayop, kailangan mo munang itlin. Kailangan may mabubong dugo. Nakuha mo natin. Noong si Abraham ay inutusan ng Panginoon na ialay si Isaac, at nandoon na, hawak-hawak na ang kutsilyo, di ba? At pinigilan siya ng anghel ng Diyos. Ano ang nakita niya? Isang hayop. Kinuha niya yon at nasabi that God provides. Ang pinakamalaking provision ng Diyos ay si Jesus. Dahil ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kanyang kasalanan. Walang tao na makapaglilinis ng kanyang kasalanan. At walang makapagbabayad ng kasalanan. Kaya nga hindi tayo pwedeng maghusga. Bakit lahat tayo nagkasala? Hindi tayo umabot sa Diyos. Hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay sumala. Di ba ganun ang ibig sabihin ng sumala eh? Di ba pag naglagay ka ng tubig, sumala, hindi pumasok doon. O sala. Ibig sabihin yun, hindi ka nakaabot, hindi mo nasala. Pag ikaw nagbabasketball at hindi pumasok, sumala ka. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan eh. Hindi ka nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At lahat po tayo rito. Ewan ko lamang yung katabi ninyo na napakabanal yan at hindi na nagkasala. Pero ako alam ko, nagkakasala ako. Kaya kailangan ko ng tagapagligtas. Kaya ako hindi ako pa pwedeng mag-judge sa inyo. Amen ba ron? Amen. Ewan ko na lamang kung meron kayong katabing judge. Pero hindi mo yun dapat. No? At dahil nga doon ay naisilang si Jesus. Ngayon, anong makikita natin sa virgin birth? That God is faithful and He is able. Alam niyo po, lahat naman pwedeng mangako eh. Di ba? Lahat tayo pwedeng mangako. At maaring yung pangako natin ay totoo, pastor, totoo talaga. Maglilingkod na ako sa Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Di ba? Eh, paano pag sinabi ng amo mo, wala ka ng day off? Ibig sabihin kasi yun, hindi ka na able. Bakit? Kasi hindi mo control yung day off mo eh. Sino may control yun? Yung amo mo. Pero ang Diyos, walang may control sa Kanya. And He is able. Pwede tayong makapangako, pero hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi nga natin alam kung bukas buhay pa tayo. Pero, ang Diyos, meron siyang kakayanan. God is able. And He is faithful. Kasi pwede kang maging faithful eh, pero hindi ka able. Di ba? Maaaring gustong-gusto mo. Gusto mo talagang mabago yung kanilang ano. Able ka ba? May kakayanan ka ba? Pero ang Diyos may kakayanan. At God is faithful. Na kahit na yung birhen, dahil pinangako niya, ay gagawin niya. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, ipinagkaloob niya si Jesus sa atin. Ganon kalaki ang pag-ibig ng God is faithful and able. Yung kanyang mga pangako ay totoo. Pinangako niya, sinabi niya na birhen ang gagamitin, birhen ang ginamit. Diba? At siya ay may kakayanan yun.
hindi tayo. So makikita ho natin yung virgin birth ay nagpapakita na katapatan ng Diyos. No? Meron siyang meron siyang pagnanasa at meron siyang kapangyarihan. Pangalawa ho, makikita ho natin doon ay God uses ordinary people to accomplish His purpose. Laging ginagamit at ginagamit ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao to do extraordinary things. Hello? Amen. Ibig sabihin yan, kung magagamit niya ang isang dalagita, pwede kanyang gamitin. Amen. Hindi magbuntis ulit. Kundi sa kanyang plano, yung magaganda niyang plano. Huwag mo sabihin nagkamali ka. Kapatid, kahit yung pagkakamali mo, pag-ialay mo sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon yung pagkakamali mo para sa kanyang glory pa rin. Amen. Totoo ba yun? Pasto. Natatandaan ninyo si Jose. Anong mali ni Jose? Yung kanyang mga panaginip, lagi niya sinasabi. Kaya minsan ang hirap ng palakwento Napapahama. Di ba? Ang problema ni Jose, yung kanyang panaginip, kinikwento niya, di ba? Oh, Papa, nanaginip ako. Nagyuyukuan. Nagyuyukuan sa akin. Sino magyuyukuan? Hindi yung tatay niya, yung mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya, matutuwa na yuyuko sa kanya. Di ba? Galit na galit ito. Sabi, ganda-ganda ng damit. Makulay na makulay. Tayo rito, amoy kambing, amoy... Di ba? Anong ginagawa lang ni Jose? Magdala ng pagkain. Favorite, di ba? Tapos, yung mga pangako pa ng Diyos kanyang kinikwento. Sinasabi niya, di ba? O kaya hindi mahirap din mga palakwento di ba? Napamaha. Pero anyway, dahil sa pangyayari na yun, dahil sa kanyang pagkahulog, dahil sa kanyang pagkabenta, dahil siya ay naibenta doon sa Ehipto, at dahil siya ay nakulong, at dahil sa kanyang pagkakakulong, nakakita siya ng mga nagtatrabaho sa hari, at dahil doon, dumating ang panahon na yung kanyang panaginip ay nagkaroon ng katuparan. Paano naman yun masasabi natin? Di ba sinasabi natin, kailangan ganito, kailangan ganito. Wala naman sinasabi, kailangan pag pumunta ka sa kaharian, kailangan kang makulong. Di ba? Walang ganong normal na isip Pero ang Diyos, kahit yung pagkakakulong ni Jose, ay nagamit niya para yung kanyang purpose ay mangyari sa buhay ni Jose at sa buhay ng kanyang pamilya. Amen, bro? Ganon ka makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkod. Amen, bro? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yun, ginagamit talaga ng Panginoon yung mga ordinaryong tao. Kaya kung ordinaryong tao ka, sabihin mo, magagamit ako. Magagamit mo tayo. Lahat mo tayo. At dito rin makikita natin that God honor yung institution ng marriage at talagang binavalue niya yung family. Remember, ang nag-institute ng kasal ay ang Diyos. Ang nagbigay ng Eva kay Adan ay ang Diyos. Kaya mga Adan, yung mga nakatanggap na ng Eva, huwag nang humanap kayo ng iba. Manatili na sa Eva. Hindi nga sa iba. Gawa ko natin. Dahil yung mismong partner mo ay regalo sa iyo ng Diyos. At kayong mga Adan, huwag nang humanap na diba? At ang pinakamahirap, pag yung Eva naghanap din
natin ang kapwa iba. So mga kapatid, God value yung family. Talagang binavalue niya yan. Napakahalaga ng pamilya sa misyon ng Panginoon. Tinawag niya ang isang pamilya nung iniligtas niya mula sa matinding kasamaan. Natatandaan ninyo, sino ang pinagawa ng isang barko? Si Noah ay gumawa ng isang, diba? Gumawa siya ng isang barko. Sino ang ginamit? Pamilya. Nung ang Panginoon ay pumili ng isang bansa, ang pinili niya ay isang pamilya rin na may 12 na malaking pamilya. Diba? At nung ang Panginoong Jesus ay kailangang maisilang, pumili din siya ng pamilya. Nawa ho makita ho natin ito, na yung pamilya natin ay maging daluyan ng mabuting balita. Magamit sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kung makikita lamang ho natin na kayo na nandirito ay hindi lamang tinawag para manatili rito, maghanap buhay, kundi makita ninyo na kayo mismo ay missionary. Na kayo mismo ay tinawag ng Diyos for higher purpose. Dahil sa totoo lang, sa karamihan sa inyo, kayo may mga pinakamalalaking boses eh. Dapat sa pamilya, di ba? Kasi pwede ninyong ibitin. Pag sinabi mo, next week na lang, biglang babait, di ba? Babait ka. Pero kung makikita natin yun na yun ay oportunidad para maibahagi ang mabuting balita. Para ma-earn ninyo yung kanilang ears. Makikita ninyo na hindi aksidente na narito kayo. At hindi aksidente na napakikinggan ninyo ang mensahe na ito. Na kayo ay tinawag ng Diyos in very special way. Alam niyo po, ang Panginoon naging migrante rin eh. Natatandaan ninyo nung ang Panginoon ay panganak, may dumating na mga matatalinong tao. Pero sa dinami-dami ng tatanungin ng mga matatalino, ay ang pinagtanungan pa nila si Herodes. Diba? Minsan talaga, pagka matalino, tatanungin mo kung talagang matalino eh. Sa dinami-dami ng pagtatanungan, bakit si Herodes pa pinagtanungan? At pagkatapos yun, ano nangyari? Diba nagkaroon ng pagpatay sa mga bata? Ano ang nangyari kina Jesus? Naging migrante. Nag-migrate saan? Sa Egypt. Kaya si Jesus Christ nakakaunawa sa atin eh. Dahil siya ay nabuhay din. Hindi lamang sa nawala siya doon sa comfort zone. Dahil doon sa kalangitan, pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pagdating sa lupa, siya nang naglilingkod. Diba? Naging dayuhan din siya. Lumaki siya sa dayuhang lugar. At itong mensahe po ng kapanganakan ni Jesus, nawa mo ay namnamin mo natin, tingnan mo natin yung ating sarili doon sa kalalagayan po ng ating Panginoon. At makita natin na ang Diyos pala ay gagawin ang lahat. Ipakita lamang niya na ako ay minamahal. Amen? Sa mga nililigawan, gano'n ang gawin ninyo. Ipapakita mo lahat. Gagawin mo ang lahat. Natakot ulit yung mga pinata. Pero ang Diyos kasi talagang grabe nagmahal siya eh, no? Hindi siya nag-magic eh. Oh, superpower. Diba? X-Men, diba? Yung mga nag-X-ray, may mga laser beam. Walang ganun si Jesus.
Nagpakumbabaro talaga niya. Hindi niya pinakita ako ay mas magaling at mas malakas sa inyo. Hanggang kamatayan, pinakita niya na vulnerable siya. Ito ako. Pwede niyo akong hampasin, pwede niyo akong pagupitin. Magagawa ninyo ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa mga tao. Amen. Remember si Jesus Christ, kaya niyang magpadala ng laksa-laksang mga anghel para puksain yung mga Roman soldiers. Para puksain yung mismong naghahagupit sa kanya. Para puksain yung mga dumudura sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil sa mahal niya tayo. Isinilang siya doon sa sabsaban, hindi dahil sa wala siyang kakayanang maisilang sa kaharian. Isinilang siya para doon sa pinaka-aba, para ipakita na kaya niyang abutin tayo. Huwag mo sabihin na, Pastor, wala nang yung aking buhay, wala nang pag-asa. Hindi, inabot ka na eh. Inabot tayo ng Diyos. Inabot tayo. Tayo ang inabot. Ang relihiyon, ang laging turo, ganito ang gagawin mo para mo mag-please God. Ganito ang gagawin mo para mo maabot si God. Pero ang Kristyanismo, ang Diyos na nasa itaas, nahayag sa laman, naging tao, naging alipin, inabot tayo para tayo ay hanguin mula doon sa ating kinalaman. Ganon. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. At kung ganon tayo kamahal ng Diyos, ano pa ang problema na ating pinagdaraanan na masasabi mong hindi niya kayang tugunan? Ano pa ang problema na sinasabi mo na imposible kung yung mismong birhen ay kayang gawin niyang vessel? Ano pang masasabi mong imposible kung siya mismo ang nagsabi na tayo ay hindi niya iiwan pababa? Na sa Diyos, walang imposible. Sa oras na ito, tayo po ay tumayo at tayo po ay lumapit